Hey, what's up guys? May bagong pasyente naman tayo na ooperahan. Another Huawei Nova 3i Bluetooth battery. Ito ay sa anak ko, mahigit 2 years na rin siya. At saka bugbog sarado, palagi kasing ginagamit sa games. At saka ginagamit kahit naka-charge. So, aayusin natin to. Pero dapat natin kontrolin yung paggamit. Huwag dapat gamitin habang naka-charge. Yan ang magiging bagong role natin pag naayos natin to. At ito naman ang aking Nova 3i na inaayos natin noong December yata 2019. At saka pinalitan na lang natin ng battery noong October 2020. Ito yung pinakaunang Nova 3i na nakita ninyo sa YouTube na ginawa ng ganitong method para ma-solve yung Bluetooth battery. Hanap muna tayo ng pantusok, yung safe na hindi conductive. Ito yung napili kong magandang pantusok, yung tinik ng kalamansi. Ayan, pipili tayo. Ito yung napili ko. Yan o, ganda niya, di ba? Yun. Ito yung gawin natin pantusok. Matulis siya at saka matibay. At ang importante ay hindi siya conductive para hindi mag-spark in case. Saka itong card gamitin natin pambukas. At pinaka-importante sa lahat, wait, may dumi pa. Itong special tools natin. Yan. Fingernails. Mas maganda kung kuko ang gagamitin muna dahil sa number 1, kontrolado mo at saka hindi masyadong malalim yung pag-sundot mo. Meron kasing flex dyan sa loob na pag magkamali ka, mapuputol yung flex at maragdagan yung problema ng cellphone mo. Kaya lahat ng mga cellphone technician, mahaba yung kuko. Yan ang number 1 na tools na ginagamit ng mga technician. Ayan. Tsaka natin pasukan ng card. Pero dandahan lang ha. May flex dyan guys. Pag hindi nyo kabisado, panoorin nyo muna yung mga video na nagbubukas ng kung anong unit meron kayo. Para sigurado kayo na maging safe yung pagbukas ninyo ng phone ninyo. Saka bago buksan, silipin muna sa loob para masigurado kung saan yung flex. Imposible kasi na walang flex yan kasi merong fingerprint sa likod. Dandahan lang. Abot din tayo doon. Hindi mo na kailangan ng hot air dahil sa bumubukas na siya. Usually kasi na hot air yan kung hindi pa masyado yung bukas niya. Pag gumagawa kayo nito guys, dapat relax lang, steady lang. Huwag masyadong excited kasi pag minadali natin to, baka mas lalong magka-problema pa tayo. Napindot ko pa yung on. Pero ano na yan guys, empty battery, nag self recharge lang siya, ibig sabihin maganda pa yung baterya niya. O 1%. Empty battery yan kanina. So importante na pag nagbukas tayo nito, lalo na yung gawin natin itong tricks na to, kailangan ay empty battery para iwas spark in case na matusok mo sa loob. Pero yung gagamitin natin na pantusok, kahit matusok mo yan sa loob, hindi yan mag-spark dahil sa hindi siya conductive. Ayun oh, kita nyo yung flex na yan guys. Pero ito hindi ko natatanggalin yung flex. Ganyan na lang siya. So ayan oh, kita nyo.
Kung mali yung pagkatusok nyo dyan ng card, mapuputol yan. Kaya importante kuko muna gamitin ninyo. Kung wala kayong kuko, pwede rin yung guitar pick gamitin nyo, basta kontrolado nyo lang. Ayan, maramdaman ko yung lumulobo, pero hindi pa siya masyado. Ang purpose lang natin ay mai-release natin yung hangin na yan sa loob. Dahil sa yung wrapper lang naman niya yung naglubo, hindi yung mismong battery sa loob, kasi yung battery niya intact pa rin yan. So pisil-pisilin lang guys, para hanggang sa magkaroon kayo ng mas magkabukol siya na madali nyong masundot. Yun, diba? Pasok na. Okay na yan, ganyan lang kaliit, okay na yan. Huwag masyadong lakihan yung butas para kahit hindi mo na siya takpan. At saka ako hindi ko na siya tinatakpan dahil sa para pag uminit man in case hindi na lulubo yung baterya mo dahil sa meron na siyang maliit na butas. Pero pag napalaki yung butas mo, kailangan mo siyang takpan dahil pag nag-moist yan, may posibilidad na pasukan siya ng tubig. Yun, pisil-pisil lang, i-press mo lang hanggang sa maging flat na siya. Ganyan lang kadali kung paano ma-fix yung bloated battery. May video tayo dito guys na ginawa din natin sa iPhone. At saka marami na rin akong nagawa ng ganito. Mga ganitong gawain kasi guys, napaka self-satisfying niya. Yung mga bagay na nagawa mo sa sarili mo lang. Kaya nga yung channel natin dito DIY, di ba? So kung ikaw ay hindi sanay sa mga ganitong gawain at saka may pera ka lang naman, dalhin mo na sa shop, palitan mo ng battery. Tsaka kung sa shop ka, wag mo nang ipagawa sa technician ng ganito kung magbabayad ka lang naman. Ito mas maganda pa yung back case niya compare dito sa akin. Dahil nasira na yung mga film nung sa akin dati. I-charge muna natin guys. Tignan natin kung ilang oras siya ma-full charge. At saka try natin gamitin hanggang sa malubat siya from full charge para malaman din natin kung ilang oras siya bago malubat. Para malaman natin kung okay pa ba yung baterya niya. Ayan, after 2 hours, kita nyo guys, 100% na siya. Na full charge siya after 2 hours, meaning maganda pang battery niya. And then, after 16 hours, mga 8 hours yung gamit, 8 hours pahinga, nalubat na siya. Ibig sabihin maganda pa yung battery niya. That's it for now guys. Thank you for watching and I hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe and click the notification bell so that you'll be notified if I have a new video. Keep safe everyone.